Madaling araw na. Tahimik ang paligid, pero sa loob ng silid ni Elvia, may kung anong hindi matahimik. Napabalikwas siya ng bangon mula sa isang panaginip na hindi na naman niya matandaan. Pawis ang batok. Mabigat ang dibdib. Muli siyang napatingin sa orasan, 3 oras 6 minuto yan. Palagi na lang ganitong oras, bulong niya, pinilit ngumiti, kahit ang balat niya ay nanlalamig. Pinilit niyang humiga muli, ngunit hindi mapakali. Ang bawat tunog sa bahay, tilamsik ng gripo, kaluskos ng kurtina, tila mas malakas, mas malapit, mas buhay. Hindi ka na naman nakatulog, no? Tanong ng kanyang ina habang sabay nilang tinimpla ang kape sa kusina kinaumagahan. Umiling lang si Elvia. Siguro stress lang. Maraming ginagawa sa eskwela. Tulog ka ng tulog, pero paggising mo parang mas pagod ka pa, sabat ng ina. Hindi normal yan. Napahinto si Elvia. Hindi normal. Alam niyang totoo ito. Simula nang inilagay niya muli ang lumang salamin sa kanyang kwarto, naramdaman niyang unti-unti siyang nauubos. Sa eskwelahan, hindi rin siya makafocus. Habang nagtuturo, parang may bumubulong sa likod ng kanyang isipan. Minsan, parang may anino sa gilid ng silid-aralan, ngunit paglingon niya ay wala naman. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng estudyante niyang si Rhea matapos ng klase. Rhea. Salamat. Medyo puyat lang. Pero sa totoo lang, hindi lang puyat iyon. Pakiramdam niya ay may bagay na nakasunod sa kanya, hindi literal, pero parang may presensya. At gabi-gabi, nararamdaman niyang lalo itong lumalapit. Isang gabi, habang sinusubukang matulog, napansin niyang kumikislap ang ilaw sa kisam. Siguro loose wiring lang. Ngunit maya-maya, sumunod ang salamin sa kanyang harap. Bahagyang gumalaw. Wala namang hangin. Nakapatay ang bentilador. Napatayo siya, lumapit sa salamin at sinipat ang sarili. Sa likod ng kanyang refleksyon, sa gilid ng kanyang kama, may tila maitim na aninong nakatayo. Napapikit siya at bumilang. 1, 2, 3. Pagdilat niya, wala na. Ngunit ramdam pa rin niya ang bigat, parang may mga matang nakatitig habang siya ay nakatalikod. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. Nagpunta siya sa simbahan sa kabilang barangay, tahimik, luma, at may amoy ng lumang kahoy na binabasa ng ulan. Sa gilid ng simbahan, may maliit na kwarto na pinagbabantayan ng isang matandang paring halos hindi na makalakad. Frey aunt nyo, mahinang tanong ni Elvia. Tumango ang pari, halos hindi tumitingin. Alam kong may dinadala ka. Nagulat si Elvia. Pipo. Hindi mo kailangan sabihin. Nakita ko na sa lakad mo pa lang. May bigat sa paligid mo. Mula sa silid mo. Nanlamig si Elvia. May mga bagay na iniiwan natin sa kwarto, akala natin walang epekto. Pero may ibang bagay na hindi dapat pinagsasabay ang pahinga at ang pagkakabit sa nakaraan. Umuwi siyang tahimik, walang kibo. Ngunit buo na ang desisyon niya, babalikan niya ang bawat sulok ng kanyang silid. Bubuksan ang mga kahon. Titingnan ang mga bagay na matagal nang nakatago at baka dapat nang itapon. Nang pumasok siya sa kwarto kinagabihan, sinindihan niya ang ilaw at tumingin sa paligid, pero sa paraang ngayon lang niya ginawa, parang hindi niya sariling kwarto ang tinitingnan niya. Napansin niya ang lumat bitak-bitak na salamin. Ang antigong mesa na minana pa niya. Ang kahon sa ilalim ng kama. At isang tanong ang paulit-ulit na pumasok sa isip niya. Bakit ako natutulog sa isang lugar na punong-puno ng alaala ng mga patay, ng mga iniwang sakit, ng mga bagay na hindi ko na kinikilala? Biglang tumulog ang cellphone niya. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang iyong kwarto ay hindi lugar ng kapahingahan. Linisin mo ito, hindi lamang ng alikabok. Natigilan siya. Walang pangalan. Walang kasunod. Tumakbo siya sa bintana. Walang tao sa labas. Walang signal mula sa internet. Tinawagan niya ang numero, disconnected. Doon siya tuluyang nanginig. Hindi ito basta swerte o guni-guni. May nangyayari. At nagsisimula itong lumapit. Bago matulog, sinubukan ni Elvia magdasal. Amang nasa langit ni. Ngunit naputol siya. Sa gitna ng panalangin, may narinig siyang tila bulong, halos sabay sa kanyang tinig. Hindi mo kami mapapalayas. Nanigas siya. Kinapa ang ilaw. Pinatay. Binuksan ulit. Tumakbo palabas ng kwarto. Sa sala, humihinal, hawak ang dibdib.
Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang sarili sa refleksyon ng salamin sa aparador. Ngunit may kakaiba. Ang refleksyon ay nakangiti, kahit siya mismo ay takot na takot. Maaga pa lang, gising na si Elvia. Hindi dahil sa alarm clock, kundi sa kung anong hila-hila sa kanyang loob, parang may puwersang nagsasabing, tumayo ka. Hanapin mo ang sagot. Tahimik ang bahay. Tila pati mga pader ay nag-aabang sa kilos niya. Nagbihis siya nang hindi na nag-aalmusal. Inabot ang rosaryo sa lamesita at isinuksok sa bulsa ng kanyang jacket. Walang planong tiyak, pero ang mga paa niya ay tila alam na kung saan pupunta. Lumakad siya patungo sa simbahan kung saan siya unang kinausap ni Fray Antonio. Mula sa labas, payapa ang lahat, kalapati sa bubong, ambon sa hangin, at ang matandang kampanilyang sinadyang hindi pinapalitan. Pagpasok niya sa bakuran, parang may bahagyang panginginig sa hangin. Hindi malamig pero may lamig. Sa gilid ng simbahan, bukas ang pintuan ng silid pahingahan ng pari. Fray Antonio. Tawag niya, marahang tinapik ang pinto. Pasok, Hija, sagot ng tinig mula sa loob. Mahina, pero buo. Pumasok siya. Sa isang sulok, nakaupo si Fray Antonio, nakasuot ng lumang abito, hawak ang isang tasa ng tsaa, at may mga aklat na nakasalansan sa mesa sa kanyang tabi. Namumuti na ang buhok pero ang mata, malinaw, buhay na buhay. May bumabagabag sa iyo, bungad nito, hindi bilang tanong kundi bilang pahayag. Tumango si Elvia, hindi agad makapagsalita. Umupo sa silyang inialok sa kanya. Tahimik sandali. Tanging tunog ng relo ang maririnig. Pwede po bang tanungin ko kung naniniwala kayong may masama sa mga bagay sa bahay? Tanong ni Elvia sa wakas. Ngumiti ang pari, hindi sa panunuya, kundi parang matagal na niyang hinihintay marinig iyon. Marami ang ayaw maniwala. Pero ang simbahan ay hindi bingi sa espiritual na katotohanan. Hindi lahat ng labanan ay nakikita sa mata. At hindi lahat ng pintuan ay gawa sa kahoy. Napakunot no Sylvia. May mga bagay, Hija, na nagiging tulay. Para sa grasya o para sa gulo. Mga bagay na nakatambay lang sa mga silid, pero nagsisilbing paanyaya sa mga espiritong hindi natin iniimbitahan. Gaya ng salamin, luma, galing pa sa hindi kilalang tao. Mga alaala, sulat, litrato, anting-anting, o kahit relikya na hindi mo alam kung kanino galing. At kahit mga imaheng panrelihiyon na hindi na iginagalang o mas malala na ginamit sa maling paraan. Napatingin si Elvia sa kanyang mga palad. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa batok niya. Ito po ba ang dahilan ng mga nangyayari sa akin? Yung mga panaginip. Yung pakiramdam na may sumusunod. Hindi ako propeta, sabi ni Fray Antonio. Pero batay sa mga karanasan ko sa mahigit 60 taon bilang pari, malaki ang posibilidad. Akala ko kasi baka sira lang ako. Hindi ka sira. Marami lang ang ayaw harapin ang hindi kayang ipaliwanag. Pero tandaan mo ito, Elvia, ang mga espiritual na puwang ay hindi palaging resulta ng kasalanan. Minsan, ito ay bunga ng kapabayaan, ng pagkakabit sa nakaraan, o ng kawalang kamalayan. Pero paano ko malalaman kung aling bagay ang may bitak? Pakiramdaman mo ang paligid kapag hawak mo ito. Tahimik ka, taimtim. Kung may biglang lamig, biglang takot, o hindi maipaliwanag na lungkot, baka yon na yon. Lalo na kung nakatabi mo habang natutulog. Meron po akong salamin sa harap ng kama. Minana ko sa lola ko. Minsan parang gumagalaw pero baka guni-guni lang. Hindi lahat ng minana ay dapat panatilihin. May mga alaala na hindi sayo pero dalang-dala mo. Napayuko si Elvia. Sa isip niya, ang lumang salamin, ang kahon ng mga lumang sulat, ang crucifix na nabili niya sa ukay parang unti-unting lumilinaw ang larawan. May dapat ba akong gawin? Tumango si Fray Antonio. Mag-umpisa ka sa pag-obserba. Isang gabi lang. Huwag mo muna galawin. Ngunit bago ka matulog, magdasal ng taimtim. Hilingin mong ipakita sa iyo ng Diyos ang mga bagay na kailangang tanggalin. Huwag matakot. Basta't huwag ka ring maging pabaya. Tumayo ang pari, lumapit sa isang drawer, at inabot sa kanya ang isang maliit na aklatin, kulay uling, may selyo ng krus sa pabalat. Ito. Dasal na sinabayan ng pananalig. Gamitin mo. Huwag lang basahin, ipagdasal mo. Kinuha ni Elvia ang aklatin na may ngiting pag-aalinlangan. Salamat po, Padre. Isa pa, dagdag ng pari, papalapit muli.
May tatlong uri ng bagay na pinakadelikado sa isang silid. Ang salamin, lalo na kung lumat may kwento. Ang alaala ng sugat, gaya ng sulat, litrato, o regalo ng taong naging sanhi ng matinding sakit. At ang banal na bagay na hindi na banal. Napasinghap si Elvia. Paano kung akala ko banal yun? Crucifix, rosaryo, imahe pero nabili lang sa kalye. Galing sa kung saan-saan. Hindi masama bumili. Pero hindi lahat ng mukhang banal ay banal sa diwa. Maraming bagay ang ginamit sa maling paraan. Kaya kailangan ng basbas. At ng galang. Tumayo si Elvia, hawak ang maliit na aklatin. Gagawin ko po ang sinabi ninyo. Isa lang ang hiling ko, Hija, sabi ni Fray Antonio habang hinahawakan ang balikat niya. Huwag kang matakot. Dahil kung naglalaban ang dilim at liwanag sa tahanan mo, ibig sabihin may liwanag pa roon. At iyon ang panalo. Tahimik ang pag-uwi ni Elvia. Hindi siya dumiretso sa kwarto. Umupo siya sa sala, binuksan ang aklatin, at binasa ang unang pahina. Walang puwang sa tahanan ng may pananampalataya ang kadiliman, maliban na lang kung bukas ang pinto. Sa isip niya, isang pinto ang kailangang isara. Pero una, kailangang malaman kung alin ang bukas. Nang humiga siya ng gabing iyon, walang ilaw ang kwarto. Hawak niya ang rosaryo. Nasa ilalim ng kama ang kahon. Nakatapat pa rin sa kanya ang salamin. Tahimik. Pero sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang malamig na pabulong na tanong, hindi mula sa kanyang isipan. Handa ka na bang makita kung ano ang matagal mo nang tinatabingan? Hindi agad nakatulog si Elvia ng gabing iyon. Kahit pagod ang katawan, gising na gising ang isipan. Nakatitig lang siya sa kisami, hawak ang rosaryo sa kaliwang kamay, habang ang kanan ay nakasapo sa dibdib, para bang inaasahan ang muling pagbugso ng takot. Sa kanyang tabi, tila mas malamig ang hangin kaysa sa ibang parte ng silid. Hindi niya alam kung guni-guni lang, pero bawat kaluskos, bawat ikot ng orasan, parang palalim ng palalim ang kanyang pagkakahimlay sa pagitan ng pisikal at espiritual. Kinabukasan, walang araw sa bintana. Ulap at ambon. Bagay na bagay sa pakiramdam niyang basang-basa sa loob. Tumayo siya, nag-init ng tubig para sa kape, pero hindi ito natapos inumin. Tumigil siya sa harap ng pinto ng kanyang kwarto at hindi agad pumasok. Para bang pinakikiramdaman muna kung ligtas ang loob. Pagpasok niya, una niyang tinanaw ang salamin. Malaki ito, antigong kahoy ang frame, may bahagyang bitak sa kaliwang sulok. Isang parte ng salamin ay tila laging malabo, kahit ilang ulit niyang punasan. Matagal na kitang hindi napapansin ng ganito, mahina niyang bulong habang nilalapitan ito. Nakita niya ang refleksyon ng sarili, maputla, may eyebag, at may paningin na parang laging handang magtago. Lalo siyang lumapit, halos dikit na ang ilong sa salamin. Biglang may gumalaw sa gilid ng kanyang refleksyon, mabilis, madilim, parang anino na dumaan sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. Wala. Ngunit ang puso niya ay bumilis. Parang may naiwang bakas ng presensya sa hangin. Naglakad siya palayo sa salamin at binuksan ang ilaw. Tumayo sa gitna ng kwarto, malalim ang hininga. Ano ba talaga ang meron sa iyo? Tanong niya sa salamin, pero tila hindi para sa salamin lang. Para sa kung anong alam niyang naroon, pero hindi maipaliwanag. Doon niya naalala ang kahon. Lumuhod siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinugot ang lumang kahon mula sa ilalim. Alikabok. Amoy lumang papel. Humugot siya ng hininga at binuksan ito. Mga sulat. Mga polaroid. Isang pulseras. Lahat ng iyon galing kay Tomas. Ang lalaking iniwan siyang durog, tahimik, at walang paliwanag 3 taon na ang nakalipas. Matagal na niyang hindi binubuksan ang kahon, pero hindi rin niya ito maitapon. Bahagi iyon ng kanyang kwento, anya noon. Alaala ng minsang minahal. Ngayon, habang binabalikan ang mga sulat, ibang emosyon ang naramdaman niya. Hindi nostalgia. Hindi lungkot. Galit. Sama ng loob. Takot. At sa ilalim ng mga papel, isang sulat na hindi niya matandaang tinanggap. Isang papel na kulay dilaw, bahagyang nakatiklop pero walang lagda. Isang salita lang ang nakasulat. Akin ka pa rin. Muntik na niyang mabitawan ang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang muling ibinalik ang mga laman sa kahon. Ngunit napahinto siya. Sa ilalim pa pala, may isang bagay pa, litrato nila ni Tomas, pero ang mga mata ni Tomas ay hindi tama.
Para bang may anino na bumalot sa bahagi ng kanyang mukha. Inihagis ni Elvia ang kahon, sabay tayo. Lumapit sa bintana, binuksan ito at hinayaang pumasok ang malamig na hangin. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Maya-maya, biglang umilaw ang cellphone niya. Mensahe. Wala kang ligtas habang dala mo ang alaala ng sugat. Walang numero. Wala ring kasunod. Hindi na ito normal, bulong niya. Hindi ako nababaliw. Hindi ako nababaliw di. Tumakbo siya palabas ng kwarto, pababa sa sala, kung saan naroon ang kanyang ina na nanonood ng balita. Anak? Anong problema? Ma? Meron bang may namatay ba sa bahay na to dati? O may nangyari ba kay Lola na hindi mo nasabi? Nagulat ang kanyang ina. Bakit mo naman naitanong yan? Naglalabo ang salamin ni Lola kahit linisin ko, tapos parang may kakaiba. Hindi ko may paliwanan. Tahimik ang ina niya pero halata ang kaba sa mata. Hindi ko sinabi sa'yo noon kasi bata ka pa. Pero ang lola mo noong malapit na siyang mamatay, palagi niyang sinasabing may mga taong bumibisita sa kwarto niya tuwing gabi. Nakatingin lang daw sa kanya mula sa salamin. Akala namin bunga lang ng gamot. Hindi na nakasagot si Elvia. Umakyat siyang muli, dinala ang kahon at itinapon sa basurahan. Pero ang salamin hindi ganoon kadali. Sinubukan niyang takpan ng kumot. Hindi niya kayang harapin ito pa ngayong gabi. Lumipas ang oras. Gabi na. Humiga siya, rosaryo sa kamay. Pero kahit anong dasal ang pilit niyang inuusal, parang may nagbubulungan sa bawat sulok ng silid. Hindi siya makatulog. Ang orasan, 1:13 yan. 2:47 yan. 3 oras last. Pagbukas niya ng mata, nakalimutan niyang may taklob ang salamin. Wala na ito. Nakababa na ang kumot. At sa refleksyon, kitang-kita niya ang sarili. At sa likuran niya, isang figurang itim, nakatingin, hindi gumagalaw. Napasigaw siya at tumakbo palabas ng kwarto. Hanggang umaga, hindi siya muling bumalik. Kinabukasan, bumalik siya kay Fray Antonio, dala ang aklatin at ang alaala ng gabing iyon. Hindi siya nagsalita agad. Pero pagpasok niya sa silid ng pari, binuksan nito ang aklat sa pahina kung saan may marka. At binasa ng malakas. Ang salamin ay hindi lamang refleksyon. Ito ay bintana. At kung hindi mo isasara, may papasok. Fray, nakita ko siya. Hindi ko siya iniimbento. Hindi mo kailangan ipaliwanag. Higa, nakita mo dahil nakabukas na ang mata mo. At ngayon, dapat mo na silang harapin. Ang salamin ay una. Ngunit hindi ito nag-iisa. Tumango si Elvia, pero hindi para sang-ayunan siya. Tumango siya dahil alam niyang totoo na. Ang laban ay nagsimula na. Pansamantalang hindi na natulog si Elvia sa kanyang silid. Sa loob ng 2 gabi, doon muna siya sa sofa sa sala natutulog, yakap ang kumot at nakabukas ang ilaw sa kusina. Kahit hindi niya aminado, parang bata siyang natatakot sa dilim. Pero mas totoo, hindi siya takot sa dilim. Takot siya sa kung anong nasa loob nito. Ngunit sa kabila ng bagong pwesto, hindi rin siya ligtas. Sa panaginip, tila bumabalik ang parehong eksena. Nakatayo siya sa loob ng kanyang kwarto, nasa harap ng salamin, ngunit sa halip na refleksyon niya, iba ang kanyang nakikita, siya, pero walang mata. Isang anyong may porma niya, ngunit blanko ang mukha. Tila nakatingin sa kanya kahit wala itong mata. Doon siya palaging nagigising, parang kinukuha siya mula sa loob. Sa ikatlong araw, dumiretso siya sa bodega ng lumang gamit sa likod ng bahay. Isang ideya ang pumasok sa isip niya habang nagkakape, baka kailangan niya ng basbas, proteksyon, ng mas konkretong simbolo ng pananampalataya. Doon niya nahanap ang isang lumang krusipyo, maliit, kahoy, may kaunting kalawang sa bakal na katawan ni Kristo. Galing daw ito sa simbahan kung saan ikinasal ang kanyang mga magulang. Matagal na itong hindi ginagamit, nakatabi lang sa kahon ng lumang dekorasyon. Nilinis niya ito ng bahagya, pinunasan, at saka inilagay sa itaas ng kanyang ulunan sa kama. Kinagabihan, muli siyang sumubok matulog sa sariling silid. Rosaryo sa kaliwa. Krusipyo sa ulunan. Isinara niya ang bintana, pinatay ang ilaw, at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, nagsimulang huminga ng malalim. Maingat. Tim. Panginoon, bantayan mo ako. Paligiran mo ng liwanag ang kwartong ito. Ikaw ang tanging proteksyon ko. Amen.
Ngunit hindi pa man nakakatulog ng tuluyan, muling bumigat ang hangin. Nagising siyang basang-basa ng pawis. Nanginginig. At sa gilid ng kama, may narinig siyang mga yapak, mabagal, tila nanggagaling sa sulok kung saan nakatayo ang salamin. Hindi siya makagalaw. Sa bawat hakbang ng hindi nakikitang nilalang, lumalamig ang kanyang katawan. Hindi niya maigalaw ang mga daliri. Parang pinipigilan siyang tumayo, pinipirmi sa kama. Hanggang sa tumigil ang ingay. Tila may yumuko malapit sa kanya. At sa gitna ng katahimikan, isang bulong, hindi kanya maririnig. Mabilis siyang nagising, parang binatukan ng liwanag. Napabalikwas siya at agad na binuksan ang ilaw. Ang krusipyo nakahulog. Ang braso ni Kristo sa krus nabali. Nalaglag siya sa sahig. Tuloy-tuloy ang paghinga niya, parang hindi sapat ang hangin sa silid. Agad niyang kinuha ang krusipyo, tinitigan, ngunit may kung anong hindi niya maipaliwanag. Hindi niya nadama ang kapayapaan. Kinabukasan, halos hindi niya makausap ang kanyang ina. Dumiretso siyang muli kay Fray Antonio, dala ang sirang krusipyo. Hindi pa siya nagsasalita, tinapik na siya ng pari sa balikat at inialok ng upuan. Tahimik ang krus mo, bungad ni Fray Antonio habang hawak ang krusipyo. Yun na po ang problema. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong ginhawa kagabi. Mas lumala pa. Tiningnan ng pari ang krus. Pinikit ang mga mata. Pumintig ang kilay niya. Alam mo ba kung saan ito galing? Sa lumang gamit namin. Sa bodega. Matagal na daw. Galing daw simbahan. Alin? Anong simbahan? Hindi ko po matandaan. Walang nakasulat. Muling tumingin si Fray Antonio sa krus. Dahan-dahan itong ibinalik sa mesa at saka siya tumingin kay Elvia. Hindi lahat ng mukhang banal ay may banal na diwa. Marami sa mga bagay na pinaniniwala ang sagrado ay dumaan na sa kamay ng mga hindi naglilingkod sa Diyos. Anong ibig niyong sabihin, Padre? Ibig kong sabihin, may mga krusipyo na ginamit sa maling paraan. Sa mga ritual. Sa paglapastangan. At kung minsan, ang pinaniniwalaan mong proteksyon siya pa mismong nagbubukas ng pinto sa kaaway. Nanlamig si Elvia. Pero cross yon. Paanong ni? Hindi ang hugis ang nagbibigay ng kapangyarihan, kundi ang pananampalataya. At kung ito'y nawala na o nawasak ng maling paggamit, ang simbolo ay nananatili lamang sa anyo, hindi na sa espiritu. Tahimik. Muling kinuha ng pari ang aklatin, binuksan at binasa. Ang krus na inihandog ng panlilibak ay mas mapanganib kaysa sa anino. Dahil tinatabingan ito ang sarili sa anyo ng liwanag, ngunit bitbit ang dilim ng panlilinlang. Padre Pio I. Lumamig ang paligid. Sa isip ni Elvia, muling bumalik ang tanong. Ilang bagay pa sa kwarto ko ang akala ko ay banal, pero hindi pala. Anong dapat kong gawin, Padre? Dalhin mo ito sa simbahan. Huwag mo na itong ibalik sa bahay. At sa susunod na maglalagay ka ng simbolo ng pananampalataya, tiyakin mong ito'y nabasbasan at ginagamit ng may tunay na pananalig. Tumango si Elvia, ngunit may bigat sa dibdib. Ang iniisip niyang proteksyon, isa pa palang bitak. Pag-uwi niya, ibinalot niya ang krusipyo sa tela at inilagay sa papel na may sulat, patawad kung naging daan ka ng panlilinlang. Ibinabalik kita sa liwanag. Lumipas ang maghapon sa katahimikan. Sa gabing iyon, hindi siya nagdasal ng basta. Lumuhod siya. Tumulo ang luha. At sa unang pagkakataon, hindi siya humiling. Nakiusap siya. Panginoon, tulungan mo akong alisin ang mga bagay na hindi para sa iyo. Kung may natira pa, ituro mo. Ayoko na ng alinlangan. Ayoko na ng panggagaya sa kabanalan. Ayoko na ng takot. Isinara niya ang ilaw, ngunit naiwan ang kandilang may imahe ni Maria sa lamisita. Mula sa bintana, pumasok ang malamig na hangin. Ngunit sa gitna ng lamig, sa wakas, wala ng bulong. Tahimik ang gabi. Pero hindi ito ang wakas ng laban. Ito ay simula ng pagwawalis. Nagsimula ang araw ni Elvia sa katahimikan, pero hindi sa kapayapaan. Katahimikan na may kasamang kaba. Isang pakiramdam na parang may isinusukong hindi niya alam kung kaya na niyang bitawan. Pagkalipas ng ilang araw na tuloy-tuloy ang mga pangyayari, salamin, kahon ng alaala, at krusipiyong tila walang espiritu, naramdaman niyang hindi na sapat ang mga dasal bago matulog. Kailangan ng higit pa. Kailangan ng paghakbang.
Muling bumalik si Elvia kay Fray Antonio, ngunit ngayon may bitbit siyang determinasyon. Hindi lang takot. Hindi lang tanong. May dalang sigurado, oras na para gumawa ng aksyon. Tahimik lang si Fray Antonio habang nakikinig sa kwento niya. Wala itong tinanong. Matapos ang kwento, umiti ito, payapa, ngunit may bahid ng pakikidigma sa mata. Handa ka na, sabi ng pari, saka binuksan ang isang lumat manipis na aklat na tila lumana sa dami ng pinagdadaanan. Ito ang simpleng ritual na itinuro sa akin ng isang paring Kapuchino na matagal nang sumakabilang buhay. Sabi niya, ito raw ay inilahad mismo kay Padre Pio ng isang anghel sa panaginip. Ritual po, tanong ni Elvia. Ngunit hindi ito mahika. Wala ritong misteryo, pananalig lamang. At paninindigan. Binigyan siya ng maliit na bote ng banal na tubig, isang kopya ng Salmo 91, at isang piraso ng kandila na may markang krus sa katawan. Sa gabing ito, bumalik ka sa iyong silid. Simulan mo ang paglilinis. Hindi sa pag-aalis ng alikabok, kundi sa pagtanggal ng pagdududa, ng takot, at ng mga bagay na hindi para sa Diyos. Paano ko po gagawin? Simulan mo sa pintuan ng kwarto. Isaboy mo ang banal na tubig habang sinasambit, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, pawiin nawa ang lahat ng dilim, at tangi lamang ang liwanag ng Diyos ang manahan sa silid na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko po. 3 ulit. Paikot. Sa kama. Sa mga sulok. Sa ilalim ng mesa. Sa likod ng pinto. Sa loob ng aparador. Kahit sa lugar na hindi mo pinapansin, lalo na roon. Tahimik si Elvia habang tinatandaan ang bawat detalye. Pakiramdam niya parang hinahasa ang espada na matagal nang kinakalawang. Pagkatapos mo, magsindi ka ng kandila. Basahin mo ang Salmo 91 ng malakas. Buo ang loob. Buo ang boses. Hayaan mong marinig ng buong silid ang salita ng Diyos. Hindi ba ako maaabala? Maaabala ka. Maaring may marinig kang kaluskos. Maaring tumulog ang mga bagay na hindi naman gumagalaw. Maaring may makitang aninong dadaan sa gilid ng mata mo. Pero huwag kang titigil. Tumango si Elvia. Kinagabihan, dumating siya sa bahay na parang sundalong pauwi mula sa labanan. Ngunit alam niyang ang tunay na digmaan ay nasa loob pa ng kanyang silid. Nag-ayos siya. Nagligpit. Tinakpan ng tela ang salamin. Binuksan ang bintana para sa sariwang hangin. Inilabas ang bote ng banal na tubig, ang Salmo 91 na nasa papel, at ang kandila. Pinatay niya ang pangunahing ilaw. Tanging ang maliit na ilaw sa sulok ng kama ang nakabukas. Tumayo siya sa harap ng pintuan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibinuga niya ang unang wisik ng banal na tubig. Ramdam niya agad ang bahagyang pag-iba ng hangin. Parang may napukaw. Pawiin nawa ang lahat ng dilim, G. Pangalawa. Lumamig ang paligid. May tunog sa labas ng bintana pero hindi niya pinansin. At tangi lamang ang liwanag ng Diyos ang manahan sa silid na ito. Pangatlo. Pumikit siya. Mabilis ang tibok ng puso pero matatag ang paninindigan. Umikot siya sa kama. Sa ilalim ng kama. Sa pader kung saan nakasabit noon ang krusipyo. Sa aparador. At sa bawat lugar na binubuhusan niya ng tubig, nararamdaman niya ang bahagyang paglaban, parang tinatanggalan ng kapangyarihan ang isang bagay na ayaw mapahiya. Maya-maya, sinindihan niya ang kandila. Sa sandaling iyon, bumukas ang ilaw sa kisam ng kusa, pero agad ding namatay. Hindi siya umimik. Muling kinuha ang papel, at sinimulang basahin ang Salmo 91. Ang naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sa bawat linya, parang nabubura ang takot sa loob niya. Hindi dahil wala ng pangamba, kundi dahil pinipili niyang itulak ito palabas. Sa kalagitnaan ng panalangin, may narinig siyang mahina, parang pag-iyak ng bata sa sulok ng kwarto. Pero hindi siya tumigil. Hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na humahagibis kung araw di. Mas tumindi ang lamig. Umiikot ang hangin sa silid, parang may bumubulong sa paligid. Ngunit ngayon, ibang Elvia na ang nasa loob. Lumapit siya sa mesa, inilapag ang rosaryo. Tiningnan ang kandila. Ang apoy, kahit umuuga, nananatili.
Kahit may 100,000 ang mahulog sa iyong tabi, at 10,000 sa iyong kanan, ay hindi lalapit sa iyo. Pagkatapos ng huling linya, bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, hindi na ito katahimikan ng pangamba. Katahimikan ito ng pag-alis. Parang humugot ng malaking buntong hininga ang buong silid. Lumuhod si Elvia sa sahig. Umiyak. Hindi iyak ng takot, kundi iyak ng pagbitaw. Iyong tagal niyang hawak sa dibdib, sa balikat, sa batok, lahat ibinaba niya sa dasal. Sa unang pagkakataon sa maraming gabi, wala siyang naramdaman na pagtingin. Wala siyang narinig na bulong. Wala siyang nakita sa salamin. Ang naroon lang ay kandila. At ang mga salitang patuloy niyang inuusal sa isip. Lahat ng hindi para sa Diyos, umalis ka. Tumayo siya, pinunasan ang mukha, at dahan-dahang pinatay ang kandila. Nang mahiga siya sa kama, naroon pa rin ang kaba, pero ngayon, ito ay para na lang sa bukas, hindi na sa dilim. At habang papikit na ang kanyang mata, isang bulong, hindi malamig, hindi nakakatakot, kundi magaan at puno ng awa, ang umalingaw-ngaw. Simula pa lang ito, anak. 1 linggo na ang lumipas simula nang isagawa ni Elvia ang ritual ng paglilinis. Simula noon, mas tahimik ang gabi. Mas buo ang kanyang tulog. Wala na ang mga bulong, wala nang bigat sa dibdib tuwing umaga. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. Bago siya umalis sa simbahan noong huli niyang pagbisita, iniabot sa kanya ni Fray Antonio ang isang piraso ng papel, sulat kamay, halatang luma, parang ilang ulit ng tinupi. 3 linya lang. Araw 1, alisin ang sugat. Araw 2, palitan ang salita ng Diyos. Araw 3, punuin ng liwanag. Sa likod, may maikling nota. Ang kalinisan ng tahanan ay hindi lang sa pisikal, kundi pati sa espiritu. Padre Pio. Dito nagsimula ang kanyang 3 araw. Araw 1, alisin ang sugat. Maagang gumising si Elvia. Hindi para magtrabaho. Hindi para magtimpla ng kape. Kundi para harapin ang sarili. Lumuhod siya sa harap ng kahon ng alaala, hindi na ang dating kahon na may mga sulat ni Tomas, itinapon na niya yon, kundi ang iba pang bagay na, kung tutuusin, matagal na niyang dapat binitawan. Una niyang tinanggal ang framed photo ng kanyang lolo na hindi niya kailanman nakausap, pero lagi niyang pinaniniwalaang bantay niya. Hindi naman ito masama, pero habang tinititigan niya ito, napagtanto niyang mas naroroon ang lungkot kaysa inspirasyon. Sumunod ay ang lumang diary na puno ng entry tungkol sa mga panahon ng depresyon. Binasa niya ang ilan at napansin kung paano paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang walang silbi. Hindi ko ito kailangan pa, sabi niya sa sarili. Isinilid niya ang diary, ilang piraso ng mga dried flower na pinatuyo niya noong iniwan siya ni Tomas, mga tiket sa pelikula na pinilit niyang ikabit sa Happy Memories, kahit puno iyon ng pagkukunwari. May mga larawang kasama ang mga taong wala na, hindi lang sa buhay niya, kundi maging sa paniniwala niya. Mula umaga hanggang hapon, binura niya ang nakaraan. Sa bawat bagay na itinatapon niya, parang may tanggal sa balikat. Sa bawat espasyong nililinis, parang may liwanag na pumapasok. Sa pagtatapos ng araw, halos kalahati ng kwarto ay walang laman, hindi sa gamit, kundi sa emosyonal na bigat. Araw 2, palitan ang salita ng Diyos. Sa araw na ito, hindi lamang tungkol sa pag-aalis. Tungkol ito sa pagpuno. Naghanda siyang muli ng banal na tubig at ng kanyang kopya ng Salmo 91. Isinara niya ang pinto, binuksan ang bintana, pinatugtog ang instrumental na musika ng Gregorian chant sa mahinang volume. Hindi gaya ng unang paglilinis, ngayon ay mas buo ang kanyang loob. Wala na ang kaba. Ang naroon ay paggalang. Tahimik siyang lumakad sa bawat sulok, isinaboy ang banal na tubig, habang mahinang inuusal ang mga salita. Ang naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan. Sa bawat sulok na nadadaanan niya, nakikita niyang hindi lang pisikal na pagbabago ang nangyayari. Ang dating madilim na parte ng kwarto, parang mas matingkad na ang liwanag. Ang pader, tila hindi na kasing lamig. Pinatungan niya ang isang sulok ng maliit na Biblia, binuksan sa Salmo 91, at ipinatong sa itaas nito ang rosaryo na minsan ay nakalimutan na niyang hawakan. Naglagay din siya ng papel sa likod ng pinto kung saan isinulat niya ng kamay. Dito, tanging liwanag ng Diyos ang may pahintulot. Sa pagtatapos ng araw, umupo siya sa kama, at habang pinagmamasdan ang paligid, napangiti siya, hindi dahil tapos na, kundi dahil sa wakas, may simula ng bago. Araw 3, punuin ng liwanag. Ito na ang huling araw ng hamon.
Gabi na nang masimulan niya ang huling bahagi. Tahimik ang bahay. Ang kanyang ina ay natutulog na. Ang buong paligid ay tila humihinga ng dahan-dahan. Sa gitna ng kwarto, inilagay niya ang mesa. Sa ibabaw nito, sinindihan niya ang kandila na may krus, at inilapag ang larawan ng Birheng Maria na binasbasan ni Fray Antonio 1 buwan na ang nakalipas. Tahimik siyang naupo sa sahig, hawak ang rosaryo. Isa-isa niyang inusal ang mga misteryo, at sa bawat butil, hindi niya basta binibigkas, idinadasal niya. Habang umuusad siya, unti-unti ring lumalalim ang damdamin ng kapayapaan. Walang tunog maliban sa pabulong niyang tinig, at sa mahinang pagpito ng hangin mula sa bintana. Pagdating sa huling Aba Ginoong Maria, may isang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sagot. Matapos ang rosaryo, tumayo siya, humarap sa kandila, at marahang isinambit. Panginoon, sa 3 araw na ito, isinuko ko ang sugat, pinalitan ng salita, at ngayon ay pinupuno ng iyong liwanag. Gawin mong tahanan ang kwartong ito. Hindi lang tirahan ng katawan, kundi ng kaluluwa. Humipan siya sa kandila. Natapos ang liwanag nito, pero ang loob ng silid, hindi na muling naging madilim. Sa kanyang paghiga, muling pumasok ang hangin sa silid. Ngunit ngayon, ang lamig ay hindi na paalala ng takot. Isa na itong halik ng pahinga. At bago tuluyang pumikit, narinig niyang tila may tinig sa kanyang isip, banayad, matatag, at puno ng katotohanan. Hindi mo na ito silid ng alaala. Isa na itong altar ng liwanag. Umaga. Tahimik ang bahay. Ang sikat ng araw ay banayad na pumapasok sa siwang ng kurtina, at sa unang pagkakataon sa maraming linggo, nagising si Elvia nang hindi dahil sa takot, o sa lamig, o sa ingay na hindi niya maipaliwanag. Nagising siya dahil busog na ang kanyang tulog. Tahimik ang katawan. Kalma ang dibdib. Parang ang buong paligid ay huminga kasabay niya. Umupo siya sa kama, hindi dahil sa kaba, kundi para namnamin ang pakiramdam ng isang kwarto na, sa wakas, parang tunay ng kanya. Ang hangin ay preskong tila bagong linis ang mundo. Wala ang dati niyang mararamdamang pagkabigla o tensyon tuwing imumulat ang mata. Wala ang anino sa gilid ng kanyang paningin. Wala ang malamig na presensya. Ang dating madilim na silid, ngayon ay tila sinag ng araw ang siyang bumalot. Bumaba siya ng bahay at bumati sa kanyang ina, na ngayon ay parang mas magaan din ang kilos. Parang iba ka ngayon, anak, ani ng kanyang ina habang nagtitimpla ng kape. Mas magaan, no, sagot ni Elvia, sabay ngiti. Parang naalis yung bumigat sa loob. Tahimik lang ang ina niya, ngunit may kakaibang sulyap. Parang alam na nito ang hindi kailangang ipaliwanan. Pagsapit ng gabi, tahimik pa rin ang bahay. Ngunit may kaibahan sa katahimikan ngayon, hindi na ito kakabit ng kaba. Ito ay katahimikan ng paghilom. Pumasok si Elvia sa kanyang kwarto, binuksan ang ilaw sa tabi ng kama, at tiningnan ang paligid. Ang salamin ay tinakpan pa rin ng tela, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Hindi lahat ng bagay kailangan makita tuwing gabi. Ang mesa ay may bagong ayos. Nandoon ang rosaryo, ang Biblia, at ang imahe ng mahal na ina. Malinis. Tahimik. Banal. Lumapit siya, naupo sa harap nito, at pumikit. Maraming salamat po, mahinang sabi niya sa katahimikan, sa gabay, sa liwanag. Salamat po sa 3 araw. At sa mga araw bago noon. Kahit mahirap, hindi mo ako iniwan. Pagkatapos ng maikling panalangin, humiga siya at pinatay ang ilaw. Sumindi ang maliit na nightlight, na may ilaw na kulay ginto, parang sikat ng araw sa gabi. Sa hindi inaasahan, mas mabilis siyang nakatulog kaysa sa dati. Walang pag-ikot, walang takot. Basta, payapa ang pagbitaw niya sa kamalayan. At doon nagsimula ang panaginip. Nasa loob siya ng simbahan, ngunit hindi pamilyar. Mataas ang kisame, makintab ang sahig, at ang mga upuan ay kahoy na may ukit ng mga rosas. Tahimik. Walang ibang tao. Tanging ang tunog ng sariling mga yapak ang naririnig niya. Sa altar, may isang figura ng lalaki, nakasuot ng abito, nakatalikod, nakaluhod. Lumapit siya, dahan-dahan. Paglapit niya, lumingon ang lalaki. Isang matandang Fray. Maputi ang buhok, malalim ang mga mata, ngunit ang mukha ay may ngiting hindi niya maipaliwanag. Walang sinabi ang lalaki. Ngunit inabot nito ang isang rosaryo, lumang kahoy, may krus na tila may marka ng sugat. Tinanggap ni Elvia ang rosaryo sa panaginip.
At sa paghawak niya rito, isang bugso ng liwanag ang dumaan sa buong simbahan. Pagdilat niya, wala na ang Fred. Ang naiwan na lang ay ang kanyang sarili, nakatayo sa altar, hawak ang rosaryo, at may pusong buo sa kapayapaan. Nagising siya na may luha sa gilid ng mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa di maipaliwanag na presensya. At sa loob ng kanyang kwarto, may naamoy siyang kakaiba. Hindi amoy ng kape. Hindi ng sabon. Hindi ng kandila. Amoy ito ng mga bulaklak, sariwa, banayad, puro. Parang puting rosas at insenso. Napangiti siya. Hindi siya nagsalita, pero alam niya kung sino ang dumalaw sa panaginip. Hindi na niya kailangan tanungin si Fray Antonio. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Sa puso niya, malinaw. May isang Fred na mula sa langit, tahimik siyang binisita. Hindi upang pagalingin siya, kundi upang iparamdam na magaling na siya. Habang sinisikatan ng araw ang kanyang bintana, muli siyang lumapit sa kanyang altar. Hawak ang rosaryo, pumikit siya, at mahinang bulong. Salamat sa pagdalaw, Padre. 3 araw na ang lumipas mula ng panaginip ni Elvia sa loob ng simbahan, at sa figurang Fred na tahimik na nag-abot ng rosaryo sa kanya. Ngunit ang epekto nito ay patuloy. Hindi ito basta alaala. Isa itong pagbabago sa puso, sa pananaw, sa mismong diwa ng kanyang araw-araw. Ang kwarto ay hindi na lugar ng takot, kundi ng pahinga. Hindi na siya umaasa lang sa panalangin bago matulog, ngayon, isinasama na niya ang Diyos kahit sa paglalaba, sa pagkain, sa pagtahimik. Hindi lahat ng bagay kailangang marinig. May mga bagay na dapat lang madama. At iyon ang natutunan niya, ang presensya ng liwanag ay hindi palaging malakas. Minsan, ito ay banayad, parang amoy ng bulaklak sa madaling araw. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigang matagal na niyang hindi nakakausap. Luna, Elvia, pwede ba kitang makausap? Di ko alam kung anong nangyayari sa akin lately. Agad siyang nag-reply. Nagkita sila sa isang maliit na cafe sa tapat ng simbahan. Si Luna ay dating kasamahan ni Elvia sa trabaho, palatawa, maliksi, pero ngayon, halatang hindi maayos ang pakiramdam. Maputla. Malungkot ang mata. Pagkaupo pa lang nila, naglabas na si Luna ng salita na tila matagal nang pinipigilan. Elvia, gabi-gabi na lang akong napapanaginipan ng pare-parehong eksena. Nasa kwarto ako, pero parang may nakakulong. Parang may gustong lumabas mula sa dingding. Tapos paggising ko, pagod na pagod ako. Sumasakit ang batok ko. At ewan. Hindi ko masabi sa kahit sino kasi baka isipin nila na babaliw na ko. Hindi agad sumagot si Elvia. Inabot lang niya ang kamay ni Luna at pinisil ito. Tahimik na pakikiramay. Hindi ka nababaliw, mahinang sabi niya. Nangyari rin sa akin. Tila nagliwanag ang mukha ni Luna. Totoo. Akala ko ako lang. Tapos may mga bagay sa kwarto ko na parang biglang hindi ko ma-explain. May lumang salamin na pamana pa ng tiyahin ko, may mga sulat ng ex kong hindi ko pa rin maitatapon. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam ni Elvia ang sunod na sasabihin. May lumang krus din ako. Hindi ko rin alam kung saan galing. Nasa tabi ng kama ko, pero ewan. Parang walang dating. Walang silbi. Elvia tumango. Tahimik niyang binuksan ang bag at inilabas ang maliit na aklat, ang parehong kopya ng gabay na ibinigay ni Fray Antonio, ngunit may dagdag na sulat sa loob. Isinulat niya mismo sa likod ang kanyang panalangin, simple lang. Para sa sinumang humahawak nito, naway maranasan mo ang liwanag ng Diyos na pumasok sa aking silid, sa aking puso, at sa aking buhay. Inaalok ko ito sa iyo, wika niya. Hindi ito obligasyon. Pero kung handa ka na simulan mo sa 3 araw. Hindi para lang linisin ang kwarto mo. Kundi para simulan mo ulit ang sarili mo. Tumingin si Luna sa aklat na parang ito ay susi. Pero paano mo nalaman na ligtas ka na? Ngumiti si Elvia. Hindi ko alam kung kailan eksakto. Pero isang umaga, nagising ako at wala na ang bigat. Parang may umalis. At mula noon, naramdaman kong di lang ako basta nakaligtas. May dahilan kung bakit ko yun dinaanan. Nagkatahimikan silang dalawa. Hanggang sa, tila isang hudyat, inabot ni Elvia ang maliit na kahon na may laman na bagong krusipyo, hindi na ang luma, kundi ang isa sa mga binili niya mula sa simbahan at pinabasbasan mismo. Inilaan ko ito para sa kung sinong kakailanganin. Sa'yo na ito.
Nagpipigil ng luha si Luna. Hindi sa takot, kundi sa pakiramdam ng inaabotan ng tulong na hindi niya hiningi, pero tamang-tama ang dating. Salamat, Elvia E. Hindi mo kailangan akong pasalamatan. Pasalamatan mo siya. Tumayo sila mula sa mesa, nagyakapan, at sa paghiwalay nila, alam nilang hindi ito basta pagkikita. Isa itong pagpasa ng ilaw. Pagbalik sa bahay, tahimik si Elvia. Umakyat siya sa kanyang kwarto at naupo sa harap ng altar. Mula sa lamesa, kinuha niya ang bagong rosaryo na isinabit niya pagkatapos ng 3 araw. Hawak niya ito habang pinagmamasdan ang maliit na kandila sa sulok. Ngayon, ibang damdamin ang bumabalot sa kanya. Hindi na takot. Hindi na paghahanap ng sagot. Ngayon, pakiramdam niya, parte na siya ng isang mas malaking kwento. Isang kwentong hindi tungkol sa kanya lang, kundi sa bawat taong dadaan sa dilim na kala mo'y walang daan palabas. Ngunit ngayon, alam niya na may daan. At minsan, ang daang iyon ay nagsisimula sa isang maliit na liwanag sa isang kwarto, isang basbas ng tubig, isang dasal na totoo, o isang taong tatayo para sa isa pa. Bago siya matulog, isinulat niya sa kanyang diary, hindi na ang luma, kundi ang bago. Ang espiritual na laban ay hindi laging dramatiko. Minsan, ito'y tahimik, isang gabi ng panalangin, isang araw ng paglilinis, isang sandaling panatag ang puso. Minsan, ang laban ay nangyayari sa kwarto mo. At doon din nagsisimula ang tagumpay. Nang siya'y humiga, walang aninong nakatayo. Wala nang malamig na bulong. Wala nang mga yapak sa sulok. Ang naroon na lang ay liwanag. Kung nakarating ka sa dulo ng video, mag-comment ng pangalan ng taong gusto mong ipagdasal. Mag-subscribe sa channel para sa mga susunod na video, at i-share ito sa pamilya at mga kaibigan. Dito natin malalaman kung sino ang tunay na kasama hanggang wakas.